We recall the words of Justice Antonio Tiham in the previous impeachment against Chief Justice Maria Lourdes Sireno. Failure to participate in the hearings before the Committee on Justice is tantamount to a culpable violation of the Constitution. Walang Vice President Sara Duterte o kinatawan nitong dumating sa unang pagdinig ng House Justice Committee sa dalawang reklamong impeachments ngayong araw. Sa ipinadalang liham ng mga abogado ng Vice Presidente sa House panel na may petsang March 24, binigyang diin ang kanilang kampo na hindi sila makakalahok sa anilay mini-trial ng House panel. Giit ng kampo ni VP Sara, wala sa jurisdiksyon ng Kamara ang makapagsagawa ng anumang paglilitis. Unconstitutional umano ang ganitong proseso, bagay na tinuliksa ng House Committee on Justice. Tinawag din ng ilang miyembro ng komite na erroneous o mali ang nakasaad sa liham. This particular position of the councils and of the Vice President herself is basically a legal word salad. Ibig sabihin po, wala po itong batayan sa katotohanan. Ito po ay legal na pagpapalusot para lusutan na naman pong muli ang pagpapanagot sa mga impeachable offenses laban sa atin pong pangalawang Pangulo. Yung pong paggamit ng mini-trial ng ilan po sa mga kinatawan ng komite pong ito ay para lamang po sa pagpapaliwanag sa atin pong mga kababayan nung pong pagtakbo ng proseso po na impeachment. Particular, ito pong hearing proper at more particularly to make a distinction from the actual trial. Herself is disrespecting the proceedings before this committee. At the very least, she should have manifested formally that she will not be appearing before this committee, and rather than just issuing statements before the media. Binigyang diin ni House Justice Committee Chairperson at Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro na hindi paglilitis o trial ang isinasagawang pagdinig ng komite. Let us always be reminded that our parameter in our hearing proper is the determination of probable cause only, which means the justification to be able to proceed to trial. Again, we are not yet determining the guilt. We are not holding trial. This is just a clarificatory hearing for the purpose of determining probable cause, which will allow us to proceed to trial in the Senate. Iginiit din itong maituturing na paglabag sa ligang batas ang hindi pagharap sa impeachment process. She is reportedly prepared for a full-scale legal battle, a bloodbath, as it has been described, assembling a very large team of lawyers. She is apparently ready to face the accusations and defend herself at length. And yet it appears she will not even participate. Ayon sa pananaw na iyon, ang hindi pagharap sa proseso ay maaaring ituring na patuloy na paglabag sa saligang batas. Ang tanong ngayon, maaari rin ba nating sabihin ito sa Vice Presidente? Sa April 14, isasagawa ang susunod na pagdinig ng House Justice Committee kaugnay ng dalawang reklamong impeachment laban sa Vice Presidente. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.